Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana kayo nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So, for general life, wow, napakaganda ng message ninyo. 10 of Pentacles. So, this is abundance. This is prosperity, financial gain, material gain. This is about security and stability financially, financial future. Na-establish nyo na siguro dito yung inyong financial future. Kaya, masaya ang pamilya. No? There is a happy family rito. Kasi, kung ano yung needs ng pamilya ng bawat isa, maaaring natutugunan nyo na yan sa ngayon. At saka kung ano man ang kakailanganin pa nila, materially and financially in the near future, so siguro naipon mo na yon, no? Na kapag na-establish mo na yon, na-save mo na yon, no? Kaya napakabongga. What else? We have Queen of Cups, and this is for your for your money, career, and finances. Ayan. So, napakaganda kasi parang sa mga decisions ninyo, financial decisions ninyo, sa mga decisions ninyo related sa inyong trabaho, career, or negosyo, as in, feeling ko dito, binabalanse mo. No? Balansyado yung emotions mo, yung naiisip mo, yung mga logical ninyong decision dito, parang make sure ninyo na it is also in alignment with your emotions, with your fulfillment, no? Na mararamdaman sa mga desisyon, no? Yung ganon. Kaya napakaganda. Pwede rin, na yung siguro ang trabaho ni Gemini could be related also to caregiving, no? Baka kayo ay nasa medical field, baka yung pinipili ninyong career is related sa pag-aalaga ng mga tao, baka pwedeng nasa medical field kayo, pwedeng nasa caregiving kayo, pwedeng nasa allied health kayo, no? Allied health professional kayo, no? So, siguro, you are helping other people to alleviate their pain, yung mga ganon, no? So, napakaganda. Sa inyong relationship naman, we have Five of Pentacles. Gemini, parang pakiramdam siguro ninyo, baka nagkukulang ng quality time together kayo with your person, Baka feeling ninyo, hindi na kayo mahal na mahal nyo, baka feeling ninyo, nanineglect na kayo ng person ninyo, baka feeling ninyo, wala na siyang time para sa'yo, yung gano'n, But, you know what, in that case, kung meron kayong mga nararamdamang ganyan, kailangan kausapin ninyo yung person ninyo, diba? Kailangan na ipaalam mo sa person mo kung ano yung nararamdaman mo. Kasi, baka, diba, kung nagdududa ka sa kanya, pwedeng hindi rin naman totoo, diba? Pwede rin naman nasa isip mo lang yon. Kaya mas maganda talaga na maging open kayo when you are communicating with your person or sa relationship, diba? Open communication and honest communication is key. Then, isa din yan sa mga key ingredient para sa isang masaya at magandang relationship, diba? So, pwedeng kailangan mo rito na pag-isipan mabuti na i-approach, no, yung inyong person at tanungin mo, diba? Tanungin mo or sabihin mo kung ano ang inyong nararamdaman para ma-address, diba? Kung ano man ang issue. So, kuha tayo ng clarifiers dito, Gemini. Oh, by the way, Gemini, I would like to say hi muna. Before I forget, I would like to say hi muna and shout out po sa ating beloved member at channel member na si Alexander Turalba 3777. Ayan, maraming salamat po. And for being here, for subscribing, and nag-member kayo. Maraming salamat. At pati rin po sa mga donasyon ninyo. Nako, napaka-generous ninyo. Maraming salamat po for the super thanks na binibigay ninyo. And we have Knight of Pentacles, clarifying the Ten of Pentacles. Ayan. So, parang kayo, may offer sa inyo, no? Baka meron pang offer sa inyo na pwedeng pagkaperahan pa yan. Baka merong additional na money path or additional na income stream, no? Ang pwedeng ino-offer sa iyo dito na kung sino man or pwedeng dadating na offer. Pwedeng meron ditong offer of
na mag-invest kayo ng inyong pera. Kasi baka alam ng mga tao sa paligid ninyo na marami na kayong pera, marami na kayong ipon, marami na kayong savings. So maybe someone is going to persuade you, no, na mag-invest kayo. So po pwedeng ganon. With the Queen of Cups, we have 10 of Cups. Wow, masaya kayo, no? Masaya kayo kasi siguro talaga Gemini napakalambot ng inyong puso, no? Siguro din meron kayong water sign, no, sa inyong chart, kaya you are very emotional, you're very compassionate, you're very loving, you're very nurturing din. Kaya masaya, no? Masaya ang buhay, magaan kasi you're very positive at marami siguro kayong natatouch na buhay ng iba, no? Siguro din sa trabaho ninyo, you are contented. Siguro sa trabaho ninyo, baka ito na yung life purpose ninyo, 'di ba? Pwedeng ganun ang ganap dito for some of you. Kaya good luck sa iyo. Sa Five of Pentacles, we have Four of Wands. Baka, you know what? Baka kailangan mo lang talaga na kausapin yung person mo. Kasi hindi po pwede, no, na sasarilinin mo lang. Kasi ano to 'di ba? Yung relationship is two-way street. Hindi lang ito one-sided, 'di ba? Hindi lang ito one-sided love affair, kundi sa relationship dalawa kayo, 'di ba? Dalawa kayong magtutulungan, dalawa kayong dapat na nagkakaintindihan, nag-uusap, 'di ba, sa relasyon. Kaya kailangan na ano kayo, mapapag-usapan, no? Kung ano man ang issue ng isa, dapat na mapapag-usapan. Dapat na sinasabi mo rin sa person mo, 'di ba? So pwedeng gano'n. At tsaka pupuwede 'no na mafi-fix din ninyo ito. So baka talagang akala mo lang, 'no, baka sa akala mo lang ito. So sa pag-uusap ninyo magiging clear na sa iyo dito na talagang ano mo lang, um, um Baga oobserbahan mo lang yon pero yung observation is not as good as yung katotohanan, 'di ba? Na totoong nangyayari or totoo niyang nararamdaman. Kaya dito sa Four of Wands, baka mag-celebrate kayo, baka kulang ka lang sa oras, baka masyado lang naging kampante yung person mo na you're okay, 'di ba? Kasi baka parehas din kayong busy, yung ganon. But magkakaroon dito ng pag-aayos, no? Magkakausap din kayo at maaayos nyo yan. So, final message ninyo, offer up gratitude. Ayan, so, ano ito, reminder din ito para sa inyo, no? Na huwag kayong makakalimot na magpasalamat, no? Sa universe ng mga biyaya, no? Na natatanggap ninyo. Don't forget to say thank you. Don't forget to be grateful, no, sa mga biyaya na natatanggap ninyo from the divine universe. Kasi always remember, no, na yung gratitude that serves as a key. No, susi natin yan para sa mas marami pang biyaya, para sa mas marami pang blessings na ibibigay sa atin ng universe. No? Kaya maliit man o malaki, ang biyaya na tanggap natin, ipagpapasalamat natin yon. Okay? Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.